Hello everyone, mga ka-OFW sa Canada. Gaya ng sinabi ko po kahapon, nandito po kami sa Battery Street at nag-uumpisa na po yung aming gatherings dito sa prayer rally para sa ating dating Pangulong Duterte. So ito po, nag-uumpisa na at medyo malakas po ulan ngayon. Nakisabay si Setan para mapabiliyaso itong pagtitipon na ito. Nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na po dumating yung mga tao. Shoutout po sa British Columbia, particularly sa Vancouver at sa Victoria Island. Bali, ahit po kami dito ng 3 oras sa British Columbia. Dito po kami sa Ontario Province, Toronto. Sana makiisa din po kayo sa ginagawa po naming pagtitipon na ito. Kung saan mo kayo naroon, mga probinsya dito sa Canada. Makabilisit ba ko sa pamilya mo, sa pamilya ko, sa pamilya mo, o hindi? Ang isang point na dapat i-raise natin sa kay Tatay Digong, namatay ako ng tatay, pinatay nila. Si Tatay Digong, inaccuse nila ng war, crime against humanity. Yung mga inaccuse nila ng matay, yung mga, they're all criminals, they're all drug addicts. How about yung mga innocent, millions na innocent for the past 50 years, pinatay ng mga CCP, NDF, pinatay ng mga criminals, pinatay ng mga drug addicts. So, saan ang pipiliin nyo? Yung thousands na namatay na nag-away sa batas? O yung millions na mga innocent na mga tatay, ng mga bata, na sinisira ng mga drug addicts, ng mga CCP-NPA, ng extortion nila? Which would you choose? The crime against humanity against the criminals, or yung mga NPA, yung mga or the crime against humanity with those innocents, millions of innocent people, millions of students, or mga anak natin. And then one more thing, the ICC. Actually, it's blessing in disguise nangyari ito kasi it will expose ang bias ng ICC. Si John Masison, he is the founder of the CCP and the NDF. Anong ginagawa nila sa Pilipinas? For the past 50 years na exist lang, they extort money from telecommunications, they extort money from the Filipino like us. Ako, shout out sa mga kababayan ko na nandun sa Iloilo. Nanggaling ako sa Barangay Katipunan ng Tapasca, kasi nandun namatay ang tatay ko. Personal experience, nagbibigay kami ng revolutionary tax sa CPP-NPA. Because kung hindi kami bigay, iti-threaten kanila. Ito ang nangyayari sa lahat ng mga barangay. Ito ang nangyayari sa mga telecommunications, yung smart, yung globe. May mga taxation sila, kung nila bibigay, ibubomba yung cell tower nila. So, ito nangyayari ni John Masison. For the past 50 years na exist, they extort money from us, they bleed the government's cover, and then they nagpapropose sila ng mga kandidato nila sa party list, yung mga Makabayan Black, yung grupo ni Franz Castro. Sabi niya, we're just helping the people, the students. Hindi na pinapaalam sa mga parents sila. Isipin nyo, anak nyo, dinala ni Franz Castro, hindi nagpaalam. Magpunta natin sa mga feedback ng mga school ng mga anak natin, lagi ang waiver yung mga parents, yung mga students, sa mas mga si kidnapping, he's convicted, and she should not be allowed to be served the Filipino people. So yun.